Yo, what's up mga kapatid ko dato? Kamusta na kayo? So, today's naman, ang video na to, ipapakita ko anong ginagawa ko guys. Sorry, first of all, na hindi ako nag-upload sa TikTok, nag-upload sa YouTube, and Facebook lang ginagawa ko. And also, I'm not doing a video na din sa Facebook. Just type lang. So, guys, ano kasi, the reason is, it's not a bull market ngayon, bear market ngayon. Wala tayong gagawin kundi magtatanim lang. So, I'm focusing myself, my career, everything to do my tanim, no? My tanim, para meron tayong hina-harvest in the future. Then, I'm gonna share you kung ano naman ang tinatanim ko at ano yung mga token na yun, ano yung mga iniisip ko. Then sa mga bago dyan, hope you can watch this video muna until the end para maintindihan mo ano yung mundo na to. So basically, I'm concentrating my all potential of income na nagtatanim ako sa crypto. So guys, crypto is just to make your capital up. Magkakaroon ka ng capital. Once na meron ka ng capital, you can take a profit and you can make your own business kasi meron ka ng kapital. Pag naggumawa ka ng own business, dapat multiple business ang gagawin mo na kaya mong i-handle lang para tatakbo yung multiple business na yon, then multiple income yon. Kahit tamahan yung isa, kunyari pandemic ulit, so kung iba-ibang category, iba-ibang business yun, hindi siya mawawala lahat. Hindi mawawala ang source of income mo lahat. So dapat meron kang multiple income, meron kang business. To be able to do that, kailangan mo magtanim. So kung ano yung income mo ngayon, potential mo, make it preparation, no? Multiple income nga kailangan natin. So, ako naman, ganun nga. Then, after taking profit, make business. After making business, multiple business, make your non-labor income. Yung mga commercial building, yung mga real estate, yung mga ganun naman ang gagawin mo para makapag-retiro ka in an early stage. Anyway, yung mga video kong iba na hindi nyo pa pinapanood, yung FIRE, Financial Independence, Retire Early, yung mga video, panoodin nyo na lang to para maintindihan yung concept natin. Anyway, so I'm gonna start na and this is a free talk. It's all about crypto and my portfolio. Let's go! First of all, meron kayong narinig siguro ng Bitcoin halving. Ang Bitcoin halving, yun yung 4-year cycle na tumataas ang crypto. So, ang next Bitcoin halving is April 2024. So, bakit first of all ang naisip ko ay Bitcoin? Why is because Bitcoin can be the next currency. Nakikita nyo itong ano na to? Dati, ang pinaka-strong currency is Portugal. Ito, noong year 2400. Tapos yung Spaniard time, alam mo naman, nasakop tayo sa Spain, di ba? So, ginagamit before is currency ng Spain. Then, yung first corporation na company, ginawa ng Netherlands. So, ito yung time nila. Then, lumakas yung time nila Napoleon. So, ito, lumakas naman ang currency ng France. Then, after that, yung mga Britain, di ba? Pumunta ang Britain sa US. So, Australia, New Zealand. So, India, lumakas ang UK before. So, year 19, kopong-kopong na yan, Britain before ang malakas. Ngayon, later on, US na, di ba? So, alam niyo naman, United States dollars ngayon, malakas pa din ang US dollar. But for me, itong year na to, year 2100 onwards, I think Bitcoin will be the main or central. So, if you can see the history, wala yung dominante ng 500 years na yun lang yung currency, no? Yung dominante ng pagka-currency na yun ay umiiba, depende sa taon. So, there's no reason na hindi mangyayari yung Bitcoin. So, there's no reason also, nakikita mo naman na forever ang pinakamalakas na currency ay United States dollar, USD. Kasi nga, sa past, nag-iiba yan, depende. Anyway, so, babalik tayo sa Bitcoin halving. Ano ba ang nangyayari? Yung Bitcoin na yan, tumataas yan every halving. So, nakikita mo yung halving na yan, tumataas yan. Meron yung rainbow na ganyan. Andito tayo ngayon. So, 2024 April, magkakaroon ng Bitcoin halving. Then, once nagkaroon ng Bitcoin halving, alam niyo naman, eto dito for example, yung last time, 2021, tumaas. Yung ano naman, 2017. So, ganyan. Kaya I assume, sa end of 2024 or beginning of 2025, tataas ulit. So, ganun lang kasimple. So, nakikita mo to, halving. So, ito yung 2012, 13, 14. Nagkaroon ng halving after 1 year and 1.5 tumaas. 2015 to 18, ganun din. Nagkaroon ng halving. Ngayon naman, dito tayo, 19 and 21. 2019, tapos naging 20, 21, humataw. Ito naman, 2023, 24, no? 2024, March, magkakaroon ka ng Bitcoin halving and I assume aabot siya dito. So, 2025, somewhere there, pwedeng umabot ng 200,000. 150 to 200,000 US dollar ang pagkataas ng Bitcoin accordingly sa past data. So, hindi pa naman din mangyayari yan at hindi nating sure yan, no? So, ang masasabi ko lang is may potential. Okay guys, so anyway, ito naman ang portfolio ko. Bago ipakita ko lahat ng isa-isang to, meron akong ginawang template. You can check this also guys. Sa baba na lang, ililink
ko yan. Sa Facebook ko man ipina-upload to or Facebook, anyway, you will have this Excel. So meron tayong disclaimer ko lang personal opinion ko to. Hindi ko sinasabing gawin nyo to, hindi ko sinasabing mangyayari to. Just take this video as a entertainment. So kailangan mo pa din mag-search, kailangan pa ding mag-ingat, do your own research yan. Then, ito ay entertainment lamang. Itong sarili kong knowledge, sineshare ko lang sa inyo. Kung there will be a problem, wag nyo nang panoodin. Close your video right now. Okay, anyway, start na ako. So, meron akong ginawa, 5K plan, 50K plan, 500,000 plan, 5 million plan. Wag na wag nyo guys, ibibigay ang asset nyo o ibibigay ang pera nyo sa ibang tao. Itong style na to, sariling hawak ng password, sariling understanding, sariling gawa ng platform, sarili lahat yan, okay? So, wag kayong magpapascam, wag kayong mascam sa ibang tao. Mag-aral kayo and ang password mo, pera mo, sarili mong hawak lang yan. Sarili mong decision din. So, 5K plan is like this. Ito ang portfolio. Yung 5K plan, pwede maging 1.5M. Yung 50K naman, yung 50K mo, pwede maging 15M. Yung 500K mo, pwede maging 155M. Yung 5 million mo, pwede maging 1.5 billion. So, ito ay naman din talaga. For me, this is a conservative or whatever it is. Ang tanong mo sa sarili mo, itong 5K na gagawin mo ba na yan, 50K o 5 million is okay lang sa'yo na mawala. Ano lang, extra fund lang dapat lahat ng mga investment. Nothing, yung okay lang sa'yo malose. Ganun lang yan. So, isa-isahin natin. Itong template na to, paano basahin, papakita ko sa inyo. Bitcoin, Ethereum, andito yung mga token na I think it's good. Ngayon, andito naman sa kaliwa, yung mga listahan nyo na kung ilan na yung pinasok nyo. For example, nagpasok ka ng 350,000 worth sa excess mo naman binili. So, daily naman, 1,000 sa Matic, 1,000 sa Arbitrum, yung mga ganon. So, andito yung Bitcoin yan. Anong type ng coins to? Ito naman, Matic is layer 2. Yan, layer 2, layer 1, decentralized, DeFi. Ito naman, obvious na tayo guys ito yung mga games. AXS, game yan. Puro game itong mga to. From Gala hanggang dito, more or less game yan. So, dito naman, token, kung ilan yung token na hawak mo, ini-encode lang yan. So, 5 million, 100% yan. So, ilang percent ang ina-allocate ko dyan? So, pag Bitcoin, 15%, 12% naman sa Ethereum. Sa iba naman, kalat na kalat yan. So, guys, kung mag-hold ka dito, wag lang din isang platform, dapat kalat yan. Trezor, sa mga Ledger, mga MetaMask, Ronin Wallet, Binance, Bybit, MEX, kung saan-saan dapat kalat yan, guys, Don't put your egg sa isang basket lang. Anyway, so, naka-divide. Ito naman yung, average price buy. Okay? So, kunyari, bibili ka ng worth 750,000 kasi nga 5 million yung natin dito, computation, 15% nun. Price mo, entry price mo, ang average 2.5 million. Then, ang target natin na pag nag-all-time high to is 9 million. So, in that case, from your capital, magiging times 4 siya. So, kung nagpasok ka ng 750,000, then times 4 yon, 2.7 million ang expecting natin tumaas. Like what I said, guys, hindi pwedeng mangyari to o hindi mangyari to. We don't know in the future. So, according sa past, past data ko lang kinukuha to, then this is my personal opinion. Walang promise, walang etc. dito, Pag yung napanood mo to sa video, tapos sinabi mo, pinasok ko lahat ng asset ko kasi napanood ko yung video na to, wag nyo gagawin yon. At yung mga matitigas ulo dyan na papasok lahat ng asset, wag nyo na pong gawin to. Hindi to para sa inyo. Kung ano lang yung extra fund para sa inyo, yun lang yung pwede nyo laruin or pwede nyo ipasok dito sa ganito video. Anyway, so, alam nyo na guys, in my case, 5 million ang plan natin. So, in that case, tinatarget natin sa 1.5 billion. Ito naman 5K plan na to, 5,000 lang. Sino ba ngayon ang walang 5,000 within 1 year? Kahit sino, meron na yata, 5,000, di-divide mo lang sa 12 months yan, guys. Divide mo sa 12 months, So, that's monthly, 416 pesos. Kahit anong work mo, guys, ngayon, kahit nag-janitor ka lang, kahit nagta-tricycle ka lang, etc. Monthly to allocate your assets sa ganito, wala ka pang 400 monthly, tapos wala ka pang 5,000 within 1 year. Parang malabo na yun. Katamaran na yan. Yung mga tao ngayon na hindi nagkakaroon ng pera in 2 to 3 years, katamaran na lang yun na ayaw mag-study. Look at this, yung 5,000 na yun, magiging 1.5 million. Yan naman ang computation natin. So anyway, so pwedeng mangyari, pwedeng hindi, but at the end of the day, ano ba tong 5,000 para sa'yo? Kung, yun nga, paulit-ulit ko kasi madami nagko-comment sa baba na kung ano
Ang point ko lang, kung masakit na masakit sa 5,000, lubayan mo to. Lubayan mo to. Huwag ka nang pumasok sa gantong mga investment or pumasok sa gantong mundo pag yung hindi mo kayang damdamin o i-handle yung mga gantong bagay. Okay, so nakita nyo na yung 5K plan to 5 million plan. Didepende na lang sa inyo. Laruin na lang nyo tong Excel na to. Then, papalitan nyo na lang yung average price ng bili nyo para accurate. At saka yung all-time price na take profit nyo para makita nyo actual na kita nyo dito sa baba, yung kulay pula. So, explain ko na lang isa-isa itong mga na to, token. So, alam nyo naman, number 1, Bitcoin. So, ang Bitcoin, nakikita nyo naman, dati, sinaunang panahon is, 5,000 lang. Mga 2013, nakikita mo, 2013, 5,000 lang. Noong nalaman ko, first Bitcoin is the June 2012. So, magkano lang nun? Mga $15, mga ganun nun. Ngayon, umabot na ng 2,107,000. So, makikita mo dito, 1 million siya dati sa first all-time high noon. Not first, pero yung dating pump, 2017 December, more or less 1 million. Then, 2021, yung next cycle naman, umabot siya ng more or less 3 million. So, nagiging 3 times 3 yan. Kaya kung ano yung presyo na itong 2 million, sabi mo na 3 million, nagiging, magiging 9 million. Kaya kung nasulat dito, na 9 million ang target natin. Kasi accordingly, dito sa past 1 million, naging 3 million. 3 million, magiging 9 million. So, yun yung natin, prediction natin. Kaya ako dyan ng 9 million. In that case naman, like what I said, times 4 yan sa capital mo. Balik tayo. Ethereum. Ethereum is number 2, then may smart contract yan. Dyan nagumpisa yung mga game, etc., etc., etc. Kaya mataas ang potential din yan. Kaya naman ito, ang assume ko naman dito, like what I said, like before is 200,000. So, times 3 ko gagawin yan. Inisip ko nun, magiging 600,000. Kaya sinulat ko dito, 600,000. Ang average na pasok ko naman is 150,000. Kasi kung bibili ka naman ngayon, agad-agad ng kung ano yung target mo dito, for example, itong portfolio ko, worth 600,000, bibili mo agad. So, ang average na price ng in mo ay 116. Pero, uunti-untiin ko yan, baka umabot ako na average buying is 150,000. Kaya ganyan nakasulat. In that case, mag all-time high, times 4 pa din yan. So, yung 600,000 mo, magiging worth ng 2.4 million. Okay, next, Matic. Ang Matic naman, you call it Polygon. Yung mga Pegaxing, yung mga game na yon, network siya, no? Network. So, may potential din yan. So, I assume, magiging din yan. All-time high, 120. So, manipis lang ang kita dito. Times 2 lang. Pero, we will see kung ano mangyayari. Kasi, unpredictable din talaga naman na By the way, bago ko ituloy, So, tignan nyo muna ng mapa na to. Makakapag-aral kayo dito, guys. Tignan mo to. So, ito yung mapa ng Bitcoin, yung mga ang meron sa crypto world na yan. Makikita mo dito yung EVM Union. Ito yung isang grupo ng blockchain na networks. Andito si Bitcoin, andito si Ethereum, andito si Avalanche. Sa loob ng Ethereum, andun si Ronin. Nakikita nyo naman, si Ronin Network, andyan yan. Tapos si Polygon Matic, andyan yan. Nakakulay green kasi ibig sabihin, well-established na din yung Ethereum na yan. So, meron naman non-EVM at meron din naman Cosmos, Atom, yung mga ganyan. Tapos, Avalanche, yan yung mga Then, non-EVM naman, yung Solana, yung Sol, at saka Tron. So, andito naman din yung Polkadot. Then, makikita mo, andito yung Astar. So, yung mga nagtatanong sa akin about sa Astar, good or bad yan, good pa din yan, pero next bull market pa lang yan tataas. So, kung tumaas si Polkadot, tataas si Astar. So, ganun yan. Ang mag-uumpisa naman talaga dito, guys, pag tumaas si Bitcoin, tataas lahat. Pag tumaas dito, unti-unti. Una muna si Bitcoin, susunod yung mga siguro layer 2, which is yung sinabi ko kanina, yung layer 2 is itong Polygon, itong mga iba-iba, yung mga AVAX, yung mga Sol, then later on, Polkadot, yung later on, tataas yung Astar. Pero I think yung mga game ang tataas ngayon. Anyway, babalik tayo ulit sa video, So, nag-intindihan nyo na kung bakit importante itong Polygon na to. Kasi andito siya, sa well-established na land, andito siya. Kaya, okay tayo dyan. Then next, Arbitrum. Arbitrum naman, ang nakikita ko dito sa Arbitrum is, like what I said, si Arbitrum, andito siya sa EVM. Then, katabi niya si Ethereum. So, I think, nakita mo yung Polygon, lumaki, di ba? Itong Arbitrum, pwedeng lumaki katulad ng Polygon. So, in that case, tataas siya. That's what I assume. Then, hindi pa natin nasubukan kung ano yung all-time high niya. So, times 1 lang dito, pero conservative to. But, I cannot predict kung ano din ang magiging presyo. But, for me, 5M plan to, 100,000 worth ang ipapasok ko dito. So, we will see what will happen. Next, ito naman si Avalanche. Avalanche is like what I said, may potential. All-time high niya is mga 6,000 around. Pag tumaas siya from here, makikita mo naman dito, AVAX is times 5. So 6,500 ang target natin, 100,000 ipapasok natin, then times 5 from the capital ang pwedeng itaas niyan. So itong AVAX, sa mapa naman, makikita mo ang AVAX is here. So hindi pa siya kulay green, hindi pa siya well-developed, pero malaki na yung network niyan. Malaki na ang mga players dyan. Players o taong nag-crypto dyan. Okay, Harmony 1. Ito naman ay network as well. So, andito siya. Toink, pwede naman nun.
Nilalaro ko to before sa DeFi Kingdom. Then, yeah, ibang mundo siya. Times 17 naman to. Yung 184,000 worth mo, pwede maging 3.1 million. Accordingly sa mga nakikita kong ganitong pricing, no? So, like what I said, assuming lang tayo dito at hindi nating sure kung tataas o hindi. But, yeah, so that's what I have been studying. Ito naman si Solana. Times 4 naman si Solana. Worth of 100,000 ang ipapasok. Times 4, pwede siya maging 371,000. Sa mapa naman, sa Solana ay ito. Hindi siya EVM, wala siyang connected sa Ethereum, kaya sinabi siyang Ethereum killer, ibang mundo. So, pag naging kulay green to at madaming mga player, palaki ng palaki, yun yung pwedeng humataw pataas. Anyway, so next naman, Cosmos Atom. Ang Cosmos Atom, target pricing average natin 600 and 2,000. So, Cosmos, ito naman yung Cosmos. So, like what I said, target price na buy natin 600. Wala pa sa 600, no? In case na bumalik siya dito sa all-time high, ang mangyayari sa kanya ay times 3. Sa mapa naman, kung makikita mo, ito si Cosmos. Malaki-laki na pero hindi pa din well, good or established. Diba? Umano din, bumagsak dati yung Luna, yung mga ganun dito. Yun. Ito yung mundo niya na yun. Okay, next. Tancoin. Tancoin naman is, dito, makikita nyo, sa coingecko.ph. Basahin nyo na lang to, guys. So, super dami kasi ito. Kailangan natin i-explain lahat. Tancoin, basahin nyo na lang yan. Next, Sui. Okay? So, yan. Tan and Sui. Sui naman, high potential din. Layer 1 yan. Okay din yan. Parang yung Arbitrum, yung mga layer yan na ganun. So, we will see kung anong papasok na gain dyan o kung anong network ang mangyayari dyan. Pero may potential din to. Kaya meron ako portfolio dito. Sui, nakikita mo? So, hindi ko din ma-predict kung ano yung magiging price niya na high, all-time high niya kasi bago pa lang yan. So, file token din, decentralized web, at saka itong ARWEA VE, i-check nyo na lang pala. So, Filecoin yan. Then, ito din, basahin nyo na lang sa CoinGecko. Then, Chainlink. Yun din, meron tayong Chainlink. So, Chainlink is cross-chain naman. So, nothing special to talk about. So, yun. Basahin nyo na lang din sa CoinGecko para makapag-aral kayo. Uniswap naman, yung mga Ethereum, pwede kang mag-swap-swap dyan. So, ano yan? DeFi, Decentralized Exchange kung tawagin. So, yung Ethereum mo, pwedeng swap sa iba. So, times 5 naman para sa akin yan. Dahil nga sa all-time high at saka kung ano yung buy mo ngayon. For example, ang ngayon, 341, no? Pag nag-buy ka ng 370 average, tapos all-time high bumalik, times 5 ang asset mo dyan. So, yun nga, 400, yung 100K mo, pwede maging 486K. So, next, DYDX. So, DYDX, kina-categorize kayo ng mga DeFi. Yung mga DeFi platform, iba-iba kasi yan eh. So, more or less, sabi mo ng DYDX, mga times 5 pa din ang potential dyan. Mga DeFi platform yan. Next, AAVE. So, malupit na din to, DeFi to. Pwede ka din dito yung magsanla ng Bitcoin, umutang ng kung anong coin, USDT, then may tubo yun, isosoli mo na. Yung mga ganun, pwedeng madaming gawin dyan sa mundo na tong AVE na to. So, medyo high level na yon na yung meron kang Bitcoin, di ba? Tapos, ipapasok mo doon, then isasangla yung mga ganun. Anyway, Gala naman, eto naman na yung game. Usually, guys, pag tumaas yung Bitcoin, then yung mga nag-take profit doon, mag-iisip saan nila ipapasok. Gala is a game. So, nakita nyo naman, all-time high niya, ganyan kataas. So, ito yung matataas, ang times 21, no? Pag nakabili ka ng price, average ng 1.7, tapos all-time high niya, 35, yung 150,000 mo, pwede maging 3M. Yan, nangyayari sa crypto, yung ganun kakulit ang crypto. Volatile talaga, crypto, no? So, yan, ganyan. Pag sumabit ka naman, makapasok ka sa mataas, babagsak yan, then maghintay ka ulit na 4 years. Anyway, ito naman yung IMX. So, puro game to, guys, no? Nakikita nyo to. IMX naman is, tinatarget ko, ang purchase buying natin, average is 90, all-time high is 355, then times 4 ang from the capital mo. 50K mo, pwede maging times 4, more or less 200. So, ganun siya. Ito ang IMX. Check nyo na lang. Then, Illuvium. This is a game. I-check nyo din to, guys. Maganda yung website neto. And, maganda yung game na to. Then, yeah, kung naglaro ka ng Final Fantasy o ganun yung graphic niya, no? In short, i-search nyo na lang. Ito naman, average buy natin, 7,000. Then, all-time high niya, 80,000. So, times 11 from yung capital. Kung may 150 ka, pwede siya maging 1.7M. Kaya ngayon, yan, makikita nyo, di ba? Ito, 80,000. Tapos makikita nyo naman, ang average buy mo, sabi mo, ngayon kasi 6
6,462 eh. Pag naging 7,000 ang pasok mo, ganun mangyari. I-check nyo na lang yung website na ito. Maganda to. Illuvium, search nyo sa YouTube. Actually, kinontent ko to before eh. Anyway, next naman is Sand. Sand is, here you go. Dito naman, times 13 naman siya from your capital. Yun naman ang assume natin, no? Sandbox is also a good game. I-check nyo na lang sa YouTube. What is Sandbox? I-search nyo na lang. So, ganito ang graph niya. Pag nag-all time ha, ganyan kataas. So, next naman, Berry. Ito naman yung sa Pixel game. So, makikita nyo to sa Katana, sa Ronin Network. You can swap it there. Merong SLP, AXS, Berry yon. So, ito naman, meron na tayong 1 million Berry worth 66,000 ng pinasok natin. So, ang target ko naman dito is 10 pesos para tong SLP, no? So, pumasok tayo na 0.066 Berry price. Then, pag tumaas siya ng 10 pesos, it will become a 10 million. So, yun ang target natin. Worth siya ng times 152 times from the capital. So, ito naman ang next is AXS. Okay, ang AXS naman ay Ronin Network din. So, sa Katana, andun yan, you can swap. Ito naman from the capital, 19. Ang pwede nating i-expect. Capital times 19 ang worth, no? Ang presyo naman ngayon ay 347. And pag nag-all-time high yan, ang maabot niya ng mga 8,000, no? So, well known nyo naman tong AXS na to. Madami ang ginawang content dyan. Next naman ay RON. Ito naman yung Ronin Network mismo. So, RON, RON token, nasa Katana din to. From capital, you can expect times 9 ang mangyayari sa capital mo. Then, gusto kong ipasok dito na asset is 600,000. Pag na-reach na yung presyong 600 pesos, so times 9, so yung worth ng 600 mo magiging 5.5 million. So, at next naman ay Atlas. So, game din to guys. Star Atlas to, no? Tingnan natin yung CoinGecko. So, Star Atlas, ang presyo niya ngayon ay 0.19 pesos. Pag nag-all-time high naman to, maabot din to ng 11, 10 pesos yung mga ganon. So, malaking magandang game din to. AAA to. Search na lang sa YouTube yan guys. So, ang expect ko naman dito, times 37 from your capital. So, 100,000 pesos mo, aabutin ng 3.6 million. I assume at hindi natin prediction lang naman to ha. And next naman ay Mana. Mana naman ay Decentraland. So, ang presyo na ngayon ay 25.34 pesos. Pag nag-all-time high, umaabot din siya ng 250 above. So, malaking potential din yan, no? So, meron tayo sa portfolio natin. Meron din dito, 28 pesos ang average na pasok natin. Magiging 250 times 9 sa capital mo. Ito naman yung Fruits token. Fruits token naman is also a game and syempre nakikita nyo, meron tayong conservative na investment dito, Bitcoin, Ethereum, meron din tayong high risk dito katulad ng Fruits na to. So 150,000 pesos worth mo, pag umabot siya ng all-time high na 50 pesos, aabutin siya yung capital mo, no, times 10,000. Wow, di ba? So ito yung magiging 1.5 billion. 150,000 pesos mo, pwedeng maging 1.5 billion. Pero guys, high risk to, no? So naka-allocate naman ang asset natin sa iba-ibang bagay dito sa portfolio. So, ito naman yung Fruits token. Basahin nyo lang yung project. Makikita nyo dito. Find out more info. Dito, kiklik nyo yan. Then, yeah, check nyo ngayon. Kasi, pag umabot niya ng 50 pesos, so ngayon kasi 0.002 lang. Pag umabot ng 50 pesos, di, wow, why not, diba? So, anyway, so thank you guys for watching my video and personal opinion ko lang to. And aralin nyo isa-isa yung token na yun. So, yeah, nakita nyo na kung ano ginagawa ko ngayon. Tanim-tanim lang ngayon. And see you until the next video. Bye-bye.